Good afternoon, Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon ba to ay nagkaroon siya ng basihan ng kanyang sinabi. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Yun. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ang malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas na naisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugok talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan. Malaman, ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Yes. Ang masama nga, ito pong Invictus na ito ni Sara Duterte ay ninakaw lang niya. Ninakaw lang po niya sa itong kataga na ito sa isang manunula o poet noon pong 1875. Yung pong si William Ernest Henley. At hindi po yan ang unang pagkakataon na binigkas po yan. Alam niyo ito humanga ako. Totoo to, hindi ako plastic. Humanga pa ako dito sa nagsalita. Magugulat kayo kung sino to nagsalita ng Invictus. Hindi lang po isang sentence lang ang ninakaw. Hindi niya ninakaw pala, hindi pala niya ninakaw. Binigkas niya talaga isang buong tula ng Invictus. Napakagaling. Nasa ulo niya. Samantalang si Sara Duterte, mukhang 3 araw niya na kinabisado yung bloodbath, bludgeoning, bloodied, at unbowed. Mukhang 3 araw niyang kinabisado yan. Alam niyo, nagulat talaga ako. Sabi ko, talaga? Out of the night that covers me, black as the pit from road to pole, I thank whatever guides me for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I am not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll. And he did tell me to emphasize this part. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So, Invictus. Imagine niyo yun
kabisado ni Kitty Duterte. So, ibig sabihin, hindi lang pala weekend bake ang ginagawa nito. Ha? Hindi lang pala puro, hindi lang puro gimmick, hindi lang puro jowa ang ginagawa nito. Nagulat ako, kabisado niya, ni Kitty Duterte. Diba? Alam nyo nung ako nag-aaral ng high school, paborito ko yung mga tula na yan. Pag po unang araw, unang week pa lang ng pasukan. Kunwari, unang araw ng pasukan ng third year, tanda ko yun third year yung meron kaming subject na literature. Hinanap ko kagad dun sa libro yung mga tula. Alam nyo, medyo malayo yung mga tula pa, pero kinakabisado ko na. Para pagdating na kapag ito, tinapik namin at ginawang subject ng aming guro, kakabisaduhin ko na yan. Kahit ilang sentence yan. Yun nga dati, yung Ibong Adarna ni Francisco Balagtas o Baltasar. Kinabisado namin dati yan. Meron kaming group project. Ako yung una. Pipili ka ng ilang talata. Pipili ka. Mahilig nga ako sa mga tula-tula na yan. Naku, talagang nung nakita ko tong video ni Kitty Duterte, mas may utak pa pala to sa atin niya. Kasi nakabisado. Yung buong Invictus. Samantalang si Sara Duterte, nung binigkas yung bloodbath, bludgeoning, bloodied, at unbowed, parang nangangapa. Tama ba yung sinabi ko? Sabi niya gano'n anong paalis na. Tama ba yung tinabi ko? Kaya, okay, di ba? Ayos yun, Nakakita tayo ng isang kahit papaano, may utak talaga ang mga Duterte. May talino. Diba? May talino talaga mga Duterte. Ginagamit lang sa pagnanakaw Yun lang ang problema. Diba? Kung gagamitin lang talaga ang talino ng mga Duterte sa pamumuno, sa pagpapaunlad ng bansa, at pagpapaganda ng ekonomiya, uunlad talaga Pilipinas. Kaya lang ang talino ni Digong ginamit sa korupsyon, ginamit sa pogo, ginamit sa pagpapataba ng bulsa. Next question po, Ivy Reyes, Millionaire. Hi, Yusek. Good afternoon. VP Sara Scamp prayed for a status quo anti-order yesterday before the SC with the premise that the authority of the presiding officer is defective, and they're also challenging the amendments made on the rules of procedure on impeachment trials. Ano po ang komento rito? Anong particular amendment? Yung pong pag-amend ng rules of procedure sa impeachment trials, gaya po nung pag-set in place ng presiding officer na hindi yung Senate President po. Sa ating pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment? Actually, kaya nila kinokontra yan, kaya nila gusto na si Win Gatchalian ang mag-preside kasi hindi abogado si Win Gatchalian. Pero ako binasa ko po talaga yung parte ng konstitusyon na patungkol po dito sa Senate impeachment trial rules o court rules na nakalagay nga doon sa kung presidente talagang ang dapat mag-preside ay yung Senate President or etong justice, etong Supreme Court Justice, o yung head ng Supreme Court. Katulad nung panahon ni kay Erap yata, yung si Davide, tapos saka si Nene Pimentel.
magkatabi din sila nung panahon ni Erap. So, yun yung sa presidente. Tama lang yun kasi presidente. Yun yung nakalagay. Pero, hindi po nakalagay doon na kapag ang vice-presidente ay mai-impeach, ang dapat mag-preside ay ang Senate President. Kaya nga sabi ko, teka, ano to? Hindi alam to ni Alan Peter Cayetano, ni Pia Cayetano, ni Amy Marcos, ni Robin Padilla. Hindi nila alam yun? Hindi nila alam o nagtatanga-tangahan lang? Next question po. Let Narciso DZRH. Good afternoon, Yusek. Nung mag-umpisa po ang impeachment trial, napag-usapan yung impeachment rule. Ito sabi ni Liza Lecera, mga DDS basahin ko na to, mauna na to ha. Sabi niya, SP, ginawang SP, wala palang alam. Si Sara Duterte nga, boba, ginawa natin vice-presidente. Si Robin Padilla nga, ex-convict. Durugista dati. Nakulong, convicted criminal. Ginawa nating senador. Ano pa kaya si Win Gatchalian? Si Win Gatchalian po, tapos po yan ng pag-aaral. May degree po yan. Ilang beses po yan na namuno sa Valenzuela, saka po naging senador. Magaling po yan si Win Gatchalian. Baka nakakalimutan nyo. Merong walang alam, katulad ni Sara na boba, ginawang vice-presidente. Dahil lang tatay dating presidente, kaya lang naging vice-presidente. Si Robin Padilla, sikat lang na artista dati, kaya naging senador. Wala ring alam. Kitang-kita naman natin, wala talagang alam. Nagkakalat nga sa sa Senado Di ba? Kaya ingat po kayo sa pagko-comment nyo ng kabubuhan kasi talagang masosoplak po kayo dito. Rules. At may sinabi po si Senator Pia Cayetano na kung kailangan ng special session para pag-usapan yun, di tawagan ninyo ang Malacanang. Mukha namang very supportive ang Malacanang sa majority. Would you like to comment on that? Unang-una, gusto po natin kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, lagi siyang parang hinihingal. At, di natin alam. Parang laging iiyak. Parang laging nasa drama-rama sa hapon. Ang nangyayari, yung artista naging senador. Yung senador naging artista. Kung excitement, anxiety, pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Well, anyway, kung yun ang kanyang suggestion, siguro hindi niya na kailangan magbuto sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. But sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo. Sa isang panayam, kung tayo nagkakamali ay sa kapihan, sinabi naman niya na kung ano man ang isinasagawa, ang nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At ito naman, ang desisyon naman, ang nagwawagi lagi ay kung anong sinasabi ng majority. So, susuportahan po ng Pangulo, unang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. Yun. Diba? Within the bounds of law. Ngayon, syempre, nakita po natin, diba, na ilang beses po nabare nitong si Ligutan, si Attorney Amando Ligutan, itong abogado ni Sara Duterte. Sa usaping batas at ebidensya po, kinain ng buhay ng prosecution team sa pamumuno ni Attorney Amando Virgil Ligutan ang depensa ni Inday Sara. Kahit dumaan po sa walang katapusang objections at delay tactics ang kabilang panig ang pagpapatibay sa mga legal precedent, ang opisyal na pagpasok ng assassination video
At ang taas ang babala ng korte laban sa pag-aaksaya ng oras ay nagdala ng isang total knockout victory para sa katotohanan at sa taong bayan. Ang bawat hirit po, opinyon at objection ni Atty. Carlo Joaquin Narbasa ngayong araw po at kahapon ay sinalubong lamang ng sunod-sunod na denied at overruled mula po sa Senate Impeachment Court. Ang kawalan ng mastery ng depensa sa mga pangunahing patakaran at mga pinakabagong legal updates ay nagpapatunay na ang mas magagaling at batikang mga abogado ay tumangging magpatalo sa depensa ni Inday Sara. Lagi pong nade-deny ang kanilang mga gustong sabihin, ang kanilang mga motion nila, laging nasosoplak. Lagi nating nakikitang soplak na soplak etong mga motion para lamang sa delaying tactics, para lamang sa sa mga kung ano-ano na objection. Eto katulad nito, ito. Thank you so much, Mr. Witness. Now, in what particular portion of the subject video did the respondent utter that she already contracted a person to kill the president, the first lady, and the former speaker of the House of Representatives? Are you done? Objection? Objection, Your Honor. No. Kindly state objection, Counsel for response. Your Honor, Objection na naman dyan napawaw si si Atty. Ligutan the question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president. To kill. Yeah, there's no mention in any testimony earlier. There's no mention that video. Your Honor, again, with all respect, the records will bear me out. Bases have been more than complied with. This witness mentioned many times over that the subject of the investigation is the statement of the Vice President that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker. There's no basis for the objection, Your Honor, please. Your Honor, may I ask for a readback? He was the only party who said that, Your Honor. Not Kindly the, use the third party in referring to opposing counsel. yes, Your Honor. If I may, Your Honor. May I ask Your Honor for Let the counsel for defense finish his statement. may I ask Your Honor for a reading of the transcript, as the witness, to my recollection, never mentioned that the Vice President did those things. All right. If I may, Your Honor, please. Counsel, kindly lay the basis. Yes, Your Honor, please. Now, Mr. Witness, you said that your office, the NBI, conducted an investigation for a statement made by the Vice President noong Nobyembre 23, taong 2024. Naalala mo yun? Objection, Your Honor. Oh. Your Honor, please. What is the basis of the objection? Your Honor, it's leading. Your Honor, please, if I may, Your Honor, Do please. you remember? Leading, Your Honor. If I may, Your Honor, please, I'm just giving in to what the defense wants. The record will bear me out. This witness mentioned so many times over that he investigated the statement of the Vice President uttering that she already contracted a person. The whole nation is listening. The chair will Your make Honor, a ruling. so The many objection- words leading. The chair will make a ruling. The objection is overruled earlier. Chair noted, I have it in my notes, that the question was propounded by counsel with respect to the 11/23/24 incident that was the subject matter of a digital forensic examination by the witness pertaining to the former Vice President. That was the instance, if counsel will recall, that counsel for the prosecutors asked the witness if he knew
who the Vice President was. So the objection is overruled. Witness may answer. Your Honor, may I state for the record, my objection is on part of the question where he said that the Vice President killed the President, the First Lady, and the Speaker of the House. Not Hirap na hirap eh, no? Gano'y magtagalog na lang. Nagkakanta utal-utal eh. Nagkakanta pilipit-pilipit yung dila. Kasi English pa ng English. on the identification of the Vice President. Noted. Court already made a ruling. Witness will answer. Mr. Witness, naalala mo ba yung tanong? Can you repeat the question? Okay na now. Kindly repeat the question, counsel. In what particular portion of the subject video in that online media conference of the Vice President did she utter that she already constructed a person to kill the President, the First Lady, the former Speaker? In what portion? Objection, Your Honor. What Sir, is the objection? Your Honor, this honorable court already ruled on this question. The discussion later on was on the leading question made by the prosecutor. If you recall, Your Honor, this honorable court said, prosecutor, please lay the foundation, the basis for your question. Your Honor, please, if I make a response. The presiding officer will ask the witness. Mr. Witness, Ayan no? Si Chis Escudero na mismo ang napatanong na din. Siya na lang ang magtatanong. out of the 2 or so hours of video that you downloaded, do you know, if at all, the timestamp that pertains to any statements made by the Vice President pertaining to any of the allegations in the articles of impeachment, particularly Article 4, the subject matter of this case, in relation to alleged threats made by her in that video? Yes, Your Honor, but may I refer to my investigator's note, Your Honor? You may do so. Senator Cayetano is recognized. Presiding officer, Alan Cayetano, sorry, sir. may I know from the records, is this the first time that the witness mentioned that the Vice President uttered threats against the President, the former Ito naman, to the rescue naman si Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang, wala naman na dapat questioning dyan eh. Buong Pilipinas napanood na yan eh. Bata, matanda, napanood yung pagmumura ni Sara at pagbabanta kay BBM. Speaker, the First Lady? Your Honor, if I may, there was Because if no it's the- mention at all. Yes. Apologies. No, because if it's the first time, precisely the rule says that you cannot allow leading questions. Whether it's from the judges, whether it's from the presiding officer, or from the defense, or the... So meaning, you lay the basis. Simply, you ask him, ano yung laman ng video? Pag binanggit na niya, na may ganito sa laman ng video, then you can ask him na directly what parts. So, all of us want to expedite it, but let's follow the rules. So that's why I'm asking. Diba? Alam nyo, gutom na leyon itong si Alan Peter Cayetano kasi hindi siya ang naging presiding officer ng impeachment trial. Kaya ganyan si Alan Peter Cayetano. Ngayon, nakita naman natin dito, sinubukan po ni Narbasa na i-disqualify at harangan ang pag-upo sa witness stand ni NBI Senior Agent John Mark Calilong dahil hindi raw ito kasama sa orihinal na Saballa at Cabrera complaints. Ngayon, diretso pong binasura nitong si Chis Escudero ang hirit ng depensa gamit po ang makasaysayang Enrile versus Sandigan Bayan. Ruling, nilinaw po ng korte na ang prosekusyon ay may buong karapatang magdagdag ng ebidensya at testigo sa pretrial order at hindi kailangang nakalista ang lahat sa paunang reklamo. The paperwork desperation at yung the Xerox copy rule. Pilit pong kinwestiyon nitong si Narbasa ang mga dokumento at video files ng prosekusyon dahil hindi raw original o certified true copies kahit pa napagkasunduan na ang mga ito sa pre-trial stage bilang bahagi po ng delay tactics ng depensa. Ito nga po ang matindi. Meron pong mga bobong DDS na nag-Xerox ng perang papel.
ito po'y talagang paglabag po ito sa batas. Paglabag po ito sa sa ating batas, sa ating mga kaperahan, sa ating pera. Ha? Bawal pong isirox yan, lalo na kung hindi ka pinahihintulutan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng gawin yan. Pero dahil nga po, bobo ang mga DDS at inisip nila na yung Xerox copy ay certified true copy na, sinirox yung pera. Hindi nila alam yung pinag-uusapan dito, yung ebidensya sa korte, na kahit na yan ay certified true copy, Xerox, photocopy, ay kinikilala na yan bilang isang original na din. Basta certified true copy. Doon po yun sa korte, hindi po sa buhay. Hindi po sa pang-araw-araw na buhay yung gagamitin mo yung salitang pag sinabing Xerox copy o photocopy, hindi ito na ito'y tunay na at hindi ito pwedeng baliwalain. Doon lang sa korte yun. Pero pag ikay nag-Xerox ng pera, bawal yan. At isa pa, pag nagbayad ka ng pekeng pera sa tindahan, ikukulong ka. Counterfeit money yan. Hinuhuli yan. Kaya sana mapakulong yung mga nag-Xerox ng pera, yung namiloso po. Akala nila, kinatalino nila yung pag-Xerox ng pera. Hindi nila alam. Yan isang katangahan dahil pwede kang makulong ng 5 taon hanggang 10 taon dahil dyan sa ginawa mo na yan. So, yun lamang po. Maraming salamat, Big Mama, Kuya Henry, sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Ate Katrina Love, maraming salamat po. Thank you po. Kung umabot ka hanggang dito at nanonood ka pa rin, maraming salamat. I-like mo na rin tong aking video kung nagustuhan mo. At mag-comment ka na dyan sa baba kung ano ang mga nagustuhan mong punto dito sa aking vlog. Salamat ingat ka palagi. Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.